Amen. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Amen. Maraming salamat po sa ating pastor, Pastor Ed Lorena, na minsan pa po ang inyo pong lingkod ay patayuin sa lugudan ng pulpitong ito. At meron po akong kasama po yung aking panganay na anak. Makikita yung si Jay. Jay, makikita yun? Okay, yan po. Okay. Pakisama po yan sa panalangin ay by next year, siya po ay papasok na po sa Bible College. So ngayon po ay siya ay grade 12, tapusin po next year and then papasok na po siya sa Bible School. Okay, so tayo po natin tumayo mga kapatid. Turn your Bible to Ecclesiastes chapter number 1. Ecclesiastes chapter number 1, verses 1 to 6. And chapter 12, verses 13 and 14. Ecclesiastes chapter number 1. Sa mga bisita po, maraming salamat sa inyo pong pagpapaunlak. Kagalakan po namin na nakasama po namin kayo ngayong umaga. Okay, are you there? Amen. Basahin po natin responsibly. Basahin ko po verse 1, kayo po sa verse 2. Marinig tayo sa verse number 6. The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Verse number 2. What profit hath a man of all his labor, which he taketh under the sun? The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasted his place where he arose. Verse number 6, the wind goeth toward the south, and turneth about unto the north. It rolleth about continually, and the wind returneth again unto circuits. Chapter number 12, verses 12 and 12 to 14. Okay, sundan niyo po sa inyong mga mata. And further, by this, my son, be admonished. Of making many books, there is no end. And much study is weariness of the flesh. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. In verse 14, sabi-sabi tayo, read, for God shall bring every work into His judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa awiting narinig at sa salita niyo po ay pinasa, Panginoon. Maraming salamat po sa privilege na pinahintulot niyo po ang inyong lingkod na magsalita sa lugar na ito. At pagpalain niyo po ang aming pastor, Pastor Ed Lorena, at patuloy gamitin niyo po siya doon sa Taiwan at marami pong maligtas doon po sa Kaohsiung sa kanilang pong anniversary. At salamat o Diyos sa mga anak nyo na patuloy, na nagmamahal, nagpapahalaga ng inyong gawain. At Panginoon, salamat sa mga bisita po na meron kami. Dalangin po namin na sila po'y maligtas, Panginoon, at sumunod po sa tubig ng bautismo. At patuloy, Panginoon, humingi kami ng tulong nyo, pangunawa, at kaalaman, hini po namin ang inyong presensya at kapangyarihan. Mahayag po kayo sa aming kalagitnaan. Panginoon, alam niyo po ang aking limitasyon, ang aking kakayanan. Panginoon, Holy Spirit of God, kayo po ang kikilos sa puso po ng bawat isa. At anumang bagay ng karumihan, kasalanan, Panginoon, kami po humihingi po ng tawad. Sa pagtupong lahat, ay aming dalangin sa inyo, sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, be seated. Pwede na po silang maupo. Hello, Sam. Okay, muli po, magandang umaga po sa kanilang lahat. Amen. Last Monday, ay bumulaga sa atin ang isang insidente, trahedya na nangyari sa Tacloban. Ika-second week pa lang po ng pasukan sa public school. Dito makita natin ang insidenteng ito, first time na mangyari sa history, na magkaroon ng mass shooting. May ilan-ilan, pero ito po ay marami ang na-injured
may mga namatay. So ito po ang buhay. Life is short. Are you listening? Amen. Recently, ina naman tayo dyan po sa Valenzuela. Bumulaga na naman sa kanila ang tinatawag na earthquake. 7.5 magnitude. At sa akin pong pagbabasa, ay nakita ko po na mayroong 1,400 na namatay. And 3,300 injured. Kayo po ba yung nakikinig? Amen. Last week, pinag-usapan na rin to si Rene at saka si Divine. Na isang Atenista, sila ay kinuha na ng Diyos. So what is life? Malinaw ang sabi ng Biblia, it's just like a vapor. It is just like a story. Ito'y parang isang anino. Ito'y parang isang grass. So life is very short. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So that's life. Are you listening? It's very short. Sabi ni Job, man is born of a woman, just a few days, and full of troubles. Ang tao na pinanganak ng isang babae, kakaunti na nga ang araw, pero bat-bat pa ng problema. Are you listening? So, dito makita natin, life is full of pains. Life is full of problems. Life is full of sicknesses. Makita natin yan. So, ito po ang buhay na ating pong ginagalawan. At ang buhay, mga minamahal, ay it's not just to work and eat. Napakababaw naman ng buhay na ito sa kung tayo po ay nagtatrabaho lang para kumain. Are you listening? Bigyan naman natin ito ng mas malalim na dahilan kung bakit tayo gumagawa. Amen? Mga mag-aaral, hindi lang ho kayo basta nag-aaral. Magandang mag-aral at mabuting mag-aral. At maganda na magtapos ng pag-aaral. Amen. Pero ang buhay ay hindi lang lagi pag-aaral. Are you listening? So dito po, pinakikita ko po sa inyo mga kapatid, at lalong higit mga kapatid, ang buhay po ay hindi pormahan. Amen. Hindi tayo dito nagpapasikatan. Hindi tayo dito nakikipagkumpetensya. Hindi ganyan ang klase ng buhay na ninais ng ating Panginoon. Amen. Are you listening? Kaya tayo po ay tulungan ng Panginoon, mga minamahal, na maunawaan natin ang halaga ng buhay. And life is a gift from God. Amen. Ang buhay na ito ay regalo ng Diyos sa atin. Ito po ay very precious, very valuable. Ito po ay salamat sa Panginoon. Ginawa niya tayong tao. Hindi tayo ginawang hayop o halaman o anumang bagay. Amen. Thank God for this life na meron po tayo, mga kapatid. At huwag nating hahayaan na ang buhay na ito is just a wasted life. A defeated life. Ang nais ng Panginoon sa buhay natin, mga minamahal, na tayo po ay magkaroon ng maayos at tagumpay na buhay. Amen? So, this life is very, kaya sabi ng Salmo, ang buhay natin is just a 3 scores and 10, 70 years, excuse me po.
But by the reason of strength, another 10 years. Mahaba na po ang tinatawag na 80 years. Are you listening? O ilang taon yung mga bata na namatay doon sa Tacloban? Sa pag-aakala na mga manggulang na ang kanilang mga bata ay safe. Mga kapatid, yan po, tayo po ay maging aware na nangyayari sa ating mundo. Kung nangyari yan doon, pwede yan mangyari dito. Kaya ngayon, nagpatawag ang DepEd, lahat meeting ngayon, meeting. Kaya ngayon, naghihigpit ang education, naghihigpit ngayon ng DepEd. Sa Manila, mahulihan ka ng anumang klase ng deadly weapon. Anumang klase yan. Expulsion agad. Imagine that. So dito po makita natin mga kaibigan, guys, ipakita sa inyo yung buhay na meron po si Solomon. Are you listening? Solomon is the wisest man on earth. Tinanong siya ng Panginoon, Solomon, ano bang gusto mo? Gusto mo ng yaman? Gusto mo ng karangyaan? Panginoon, bigyan niyo po ako ng wisdom to lead the people of Israel. Sabi ng Panginoon, Solomon, sapagkat yan ang iyong hiningi, ang lahat na ito ay ibibigay ko sa iyo. Amen? So, ganyan ang sinabi ni Solomon. So, when it comes to wealth, napakadami niya pong yaman. Yan po si Solomon, mga kapatid. 25 tons of gold, meron siya. Ang Queen of Sheba, nagbigay sa kanya ng 120 talents of gold. Siya po ay nagpatayo ng templo. 6 steps, siya po ay ivory, na yan ay nakapatong po dyan, tinatawag na pure gold, laden by gold. Imagine that. So when it comes to wisdom, when it comes to wealth, marami si Solomon yan. Amen. Sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi natin bubuksan. Sa isang araw, siya po ay nagpapakain sa kanyang kaharian na 30 oxen, 100 sheep, at 150 bushels ng flour. So, imagine nyo, kayo ba'y nakakain na ng ganong karami? Are you listening? So when it comes to wealth, when it comes to fame, when it comes to popularity, meron po yan si Solomon. Amen. At naandyan ang kanyang mga chariots. Naandyan ang kanyang mga horsemen. Yung kanyang military power ay naroroon, sabi ng Biblia. Are you listening? So dito makita natin kung anong klase meron si Solomon. Ang pinakamalupit, 700 asawa. 300 kabit. Pambihira. Hindi, sorry. Concubines. Kapatid, kung yan ay isang araw, isa. After 3 years, makikita mo ulit yung unang asawang nakita mo. Are you listening? Imagine nyo, pag mag-good night kiss, yung 1,000 na yan. Kiss. Aba, ay pambira, aabutin ng siyam-siyam yan. Are you listening? Amen? At saka matindi. Ang tindi na Solomon. Aba, yung isang biyanan ikatalo na ilang biyanan nito? Amen. Hindi. Mahal natin ang ating mga biyanan. Amen. Mahalin niyo po ang inyong mga biyanan. Amen. So dito, binabanggit ko po sa inyo kung anong langya, kung anong yaman, kung anong talino, meron si Solomon. Pero ang sabi ni Solomon, vanity of vanity, all is vanity. Nagsaliksik sa ako, lang ako ay maraming mga hinalap for self-gratification, for self-satisfaction. Pero ang sabi ni Solomon, vanity of vanity, all is vanity. Kung ikaw ay naghaharap ng talino, maganda yan.
Kung ikaw naghaharap ng karangyaan, maganda yan. Kung ikaw naghaharap ng magandang buhay, maganda yan. Pero hindi lang yan ang buhay. Meron siyang counsel. Ito based upon his personal experience. And the conclusion of his life, sabi ng Biblia, and here, the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of man. Because you know why? Because everyone, we will give account unto Him. Believer ka, unbeliever ka, ikaw, ako po ay isang araw, huhukuman ng Diyos ayon sa ating ginawa sa Kanya. Kamusta ang trabaho mo? Sinuweldo mo na yun dito eh. Alam ko, hindi tatanungin ng Diyos yun. Kamusta pag-aaral mo? Ano po ako? Honor po ako. Ops, wala na pong honor ngayon. Napag-usapan. Anong tawag na sa inyo? Academic excellence. Tinanggal na ng DepEd ang tinatawag nilang highest to the maximum, etc., etc. Wala na pong ganyan. Amen. Maganda yan. Pero ang tatanungin ng Diyos, ano ang ginawa mo sa akin? Amen? Lahat ng ginawa natin dito, natanggap na natin. Nagtrabaho ka, nagpagal ka, pinagpala ka, tinanggap mo na yan. Pero yung ginawa mo sa Panginoon, siyang mananatili, sabi ng Biblia. So dito makita natin ano bang klaseng buhay dapat meron po tayo. Are you still there? Amen. Kaya lagi sinasabi ko, kayo mga bisita, mahal namin kayo. Life is very short. Amen. And judgment will come. Yan po ang katotohanan. Number one. Life without God is meaningless. Number one, life without God is what? Meaningless. It's very futile. God is the source of all lives, mga kapatid. Lahat ng nag-e-exist, kahit hindi na siya, lahat yaan, mga bagay na yan ay nagmula sa Panginoon. Plant life, animal life, human life, lahat man yan. Anumang klaseng organismo yan, yaan ay nagmula sa ating Panginoon. Amen. At ang buhay ay hindi buhay kung walang kaligtasan. Ang buhay ay hindi buhay kung walang Diyos. Amen. Turn your Bible to 1 John, please. 1 John chapter number 5. 1 John chapter 5, verses 11 and 12, please. 1 John chapter 5, verses 11 and verse number 12. Ano ang sabi ng Biblia? And this is the record that God had given to us eternal life, and this life in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not what? Life. So, mga kapatid, life is not life without God. Life is not life without salvation. Amen. Sa mga bisita, mahal namin kayo. Mahal kayo na nag-imbita sa inyo. Nais namin na kayo po ay maligtas. Amen. Are you listening? Amen. Sabi ng Biblia, I am the way, I am the truth, I am the life. No man cometh unto the Father but by me. There is only one way, and that way is our Lord Jesus Christ. Walang ibinigay na pangalan sa sino ng langit upang ang tayo maligtas, kundi sa pangalang Jesus. So, ang dala-dala po namin sa inyo ay ang Panginoon na siyang nagliligtas, walang iba kundi si Kristo. So, kanina po, kayo po'y nasira na, ako'y naniniwala, kayo po ay naligtas na. At bilang ligtas, nais ng Panginoon na kayo ay masumunod sa tubig ng bautismo. Amen. Bakit? Hindi natin alam ang buhay natin. Pinakamahalaga na unang bagay na ikaw ay maligtas. Okay, please turn your Bible to another passages. Luke chapter number 12, please. Luke chapter 12, verse 15 to 21. Luke chapter 12, verses 15 down to verse number
21. Andiyan pa ba kayo? Amen. Tingnan nyo. And he said unto them, take heed, and beware of what? Covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he what? Possesseth. 16. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth what? Plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And verse number 18, and he said, this will I do, I will pull down the barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. 19, and I will say unto my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, drink, eat, drink, and be what? Merry. And verse 20, sabi-sabi natin hanggang 21, ready, begin. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? 21. So is he that layeth up treasures for himself is not rich toward, listen. May isang parabola, ang tawag dito po ay rich fool. Ang nakikita lang natin dito, mga kapatid, ay yung pagiging makasarili ng taong ito. Pero sa kabilang banda, ang taong pong ito ay nagpursigin sa kanyang sarili. Are you listening? Ibig sabihin, kaya sa pinagpala, kaya sa yumaman, sapagkat sa kanyang pagpupunyagi sa buhay na ito at walang masama doon. Hello? Ngayon, sa kanyang, ang laki na nito. Teka, etong aking barns, etong aking kamalig, ay masira nga ito at makapagpalaki at diyan ko ilalagay yung aking mga fruits and then goods at sasabihin ko sa aking kaluluwa, time to rest, eat, and be merry. Magsaya na. Alam niyo, sabi ng Panginoon, thou fool. Ikaw na mangmang! Ngayong gabi, kukunin ko ang kaluluwa mo. Sino makikinabang ng pinagpaguran mo? Are you listening? Sapagkat siya ay naging covetous. Sapagkat siya gumawa sa buhay niya na hindi kasama ang Diyos. Are you listening? Kaya nga, dito, sinasabi ng Biblia, walang masama na tayo payamanin ng Panginoon. Kung sino man dapat palain tayo, bakit anak tayo ng Diyos? Isang kagalakan ko bilang anak, bilang magulang, nang ang anak ko ay nasa maayos na kalalagayan at ang anak ko ay nasa maayos na katatayuan. Tama po ba? Same thing with our God. Nais ng Panginoon na tayo pagpalain. Pero nawa, ang pagpapalang yan ay hindi magpalayo sa iyo sa Diyos. At doon tayo magiging maingat. Kaya nga ang buhay ay hindi sukatan yung mga bagay na kung saan meron ka, kundi sa bagay na kung saan ginawa mo para sa Diyos. So life is not life without God. Life is not life without salvation. Sa kaya unang bagay, mga kinatamo natin mga kapatid, na tayo dapat muna imaligtas. Diyan lahat magpapanimula ang mga bagay na ito. Kaya nga, mga minamahal, maunawaan natin na life without God is what? Meaningless. Kahit anong pagpapagal mo sa ibabaw ng mundong ito, kung wala dyan ang Diyos, yan ay walang kwenta. Amen? Number 2, are you still there? Number 2, ano pa pong oras na? Ayan. Kaya pa natin, amen? Kaya nga, tulungan tayo ng Panginoon sa buhay na ito at tayo po ay lagi magtiwala sa ating Panginoon. Number 2. Life without Scripture is lifeless or dead. Life without Scriptures is lifeless or dead.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, meron tayong physical food, meron tayong spiritual food. Amen? So, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Amen? It helps us to grow. It helps us to nourish. It helps us to be healthy. At dito makita natin, ito ang kailangan natin, salita ng ating Panginoon. Amen? Laging sinasabi ng ating pastor, huwag dyan sa labas, may junk food. Hindi yan maganda. Yung junk food ng sanlibutan na yan, yung mga TikTok, social media na yan ay hindi maganda kung yan ay hindi kalooban ng Panginoon. Amen? Are you listening? Kailangan natin ang purong salita ng Diyos na siya magpapatibay, magpapalakas sa ating espiritual na kalalagayan. Amen? Pangit naman yan, ganda-ganda ng katawan mo, pero malnourished ka ang kaluluwa mo. Kung merong dapat tayong pag-igihin, mga kapatid, walang iba kung ang panloob natin. Amen? Yung mga bagay na pang-eternal, yung mga bagay na siyang tutulong sa atin para sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang tao, kailanman ay di mabubuhay sa tinapay, ngunit sa bawat wikang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Wala na pong gaganda, mga kapatid, sa tinatawag na salita ng Diyos. Pagkain ng kaluluwa. Amen. Isa ho ito sa anti-aging. Isa po ito sa stem cell. Si Sir Nick, inaalok ko kanina ng stem cell. Sir Nick, can't afford. Hello? Ito magpapa-healthy sa atin. Are you listening? Marami tayong vitamins. Marami ngayong mga organic, mga herbal. Pero wala lang gaganda sa salita ng Panginoon. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos ay may buhay. Itinan mo ngayon, ang dami ngayong commercial, laging for beautification. Di ba? Paano gaganda ang buhok? Paano papaun natin ang lahat ng mga... Ang daming cosmetic, ang tawag lahat dyan is kontrapangit. Ang dami tayong kontrapangit na binibili, mga kapatid. Mapalad tayo pag tayo Kristiyano. Amen. Bakit? Wala kang bisyo. Amen. Hindi ka tumatanda by the grace of God. Bakit? Hindi ka bugbog na sa libutan. Kaya kung meron man dapat tayong pag-igihin, kainin, palaguin, ay yung ating pananampalataya. Amen. Ako'y natutuwa nga, mga kapatid. Bless God, to December 1994, nagkaroon po ng reunion doon sa Gibara sa Santa Cruz. 30th. Wala ako sa program. Tumawag yung aking batchmate. Akala ko kami-kami lang. Yung pala, buong batch. Isa Laguna po, 1,000 po kami doon. Ang 40th po doon, umaabot po kami ng 1,000. By the grace of God, pag uwi ko doon, actually, papunta na ako ng area Sabado. Sabi ni CJ sa akin, ba't di pupuntahan yun? Ay, balik ako. Ikaw na sa area. Ako na bahala dito. Punta ako ng Santa Cruz. By the grace of God. Yung batch 1994, ang daming tumanggap sa biyaya ng Panginoon. Hindi ako nagmamalaki, pero lagi ang bati nila sa akin, ikaw na ba yan? Ba't hindi ka natanda? Siyempre, may face value tayo. Bakit? Wala naman tayong bisyo. Are you listening? Amen? So dito po, pinakikita ko ang salita ng Diyos, ang siya magbibigay ng kalusugan na maayos sa ating pananampalataya. Amen? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen? So kailangan natin ng salita ng Diyos. Sinabi din ni Solomon, it will preserve you. It will promote you. Amen? It will give you long life. Ito ang mga bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, ang buhay ay hindi buhay
pag walang salita ng Diyos. Life is not life without the Scriptures. Kabataan, listen, everybody, look at this way. Let us spend time reading, meditating the Word of God. Amen? Wala nang pinakamagandang aklat! Aklat na may buhay! Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Amen? So kung meron man tayong dapat pahalagaan, ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Amen? So life without Scripture is lifeless or dead. Number 3. Hanggang anong oras po ba ako dito? Ha? Sige, okay pa tayo, amen? Okay pa tayo, amen? Number 3. Life, tama na? Huwag naman. Life without church is useless or pointless. Are you listening? Sabi ng Panginoon, and upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not what? Prevail against it. At sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig dito. Pinakamagandang istasyon na tinatag ng Panginoon, walang iba kundi ang simbahan. Amen. Kalipunan ng mga tao at nilagay niya ang institusyon na yan para sa ating protection. Amen. Amen. Kaya nga tayo po, pasalamat sa Panginoon na meron tayong simbahan na kagaya ng nito. Amen. Kasi magiging walang saysay. Imagine, para kay isang battery na hindi naka-charge. Para kay isa sa sasakyan na walang gasolina. Na parang isang palengke na walang tinda. At parang isang ospital na walang doktor. Ang buhay natin ay hindi magiging maganda kung walang simbahan. Amen! Tinatag niya yan. The safest place. Walang iba kundi ang simbahan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Are you listening? Na yaan ay may pangako ng Panginoon and the gates of hell. Ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig dito. So naandito tayo, opensa tayo, tsaka depensa. Tayo umaatake doon sa impyerno. Bah, ako man ang tatay, padre di pamilya. Nakikita ko ang simbahan, nakikita ko ang pangangaral. Ako ilalagay ko ang aking pamilya dito sa simbahan. Bakit? Alam ko, ang anak ko magiging protektado dito. Amen! Kaya nga inilagay ng Panginoon ito, ang institusyon na ito, para tayo dito ay manambahan sa Kanya. Amen! Wala nang pinakamaganda, kundi ang simbahan ng ating Panginoon. Sayang ang buhay kung wala ka simbahan. Are you listening? And you cannot serve God apart from the church. And thank God, salamat sa Panginoon. Ito, salamat na ito po ay binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. So mahalaga na ito at tayo po ay hinilintulad as a body bilang katawan. At yung katawan na yan must be functional. So lahat ng iniligay ng Panginoon na parte ng katawan, it should be functional. Dapat yan ay ayon sa kanyang pagkakadesign. And listen, God put you here. Hindi nagkamali ang Diyos. God is well pleased. Sabi ng Corinthians, God is well pleased na ikaw ay ilagay niya sa kanyang simbahan. Amen? Nandiyan kami ng anak ko. Nakita po namin mga tao nagdadatingan. Grabe, no? Ito yung kapangyarihan ng Diyos. How we wish. Kami po hindi marami sa Lipa. Ang Lipa po ay Small Vatican. Diyan po sa Batangas. 130 hanggang mahaba na malaki na po yung 160. Yun lang. Ang bata namin, nasa 30. Pag kami nag-50 na ng bata,
sobrang nagpipiyesa na kami, ang dami na nun sa amin. Hindi ganun kami karami. Sabi ko, na makikita ko, nagdatatingan ng mga tao. Wow, what a blessed church. Ang mga Sunday after Sunday na services nyo, ito po'y miracle ng Diyos sa inyo. Ang bisita nyo po ay mas marami pa sa member namin. Are you listening? You have a blessed church. And God put you here. Love this church. Love this church. Hindi yung solusyon ng pag-alis. Hindi solusyon ng pag-alis. Yung umalis sa amin, umalis din sa kabila. Oh, kasi hindi ho solusyon ang paglipat. Hanap ako ng, no. It is not solution. God is well pleased when God put you here. Siya mismo ang naglagay sa iyo dito. Amen. Ito tanong ko, natutuwa ka ba sa katabi mo? Parang hindi ka nilagyan ng Panginoon dito Magbayad ka ng utang mo. Ay. Hello. Let us be functional. Lahat ng parte ng katawan may purpose. Gawin natin ating purpose. Amen? Life without church is pointless or useless. Number next. Bilisan ko na po. Di ako ulit. Ika-4. Life without service or sacrifice is emptiness. Amen? Life without service or sacrifice is emptiness. Kapatid, pakinggan niyo po ako dito. Si Solomon, lahat ay ginawa niya na. Lahat ng makakaya niya ay ginawa niya. Pero ang sabi ni Solomon, vanity of vanity, all is what? Vanities. Ang buhay natin ay dinesign para magtrabaho. Amen. Para sa serbisyo ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ang inyong investment dito. Ito po'y bunga ng inyong trabaho, bunga ng inyong pagpapagal, bunga ng inyong sakripisyo. At hindi pa po nagtapos dyan, nagnanais ang inyong pong pastor na magkaroon pa ng 5,000 seating capacity. And by the grace of God, you can make it. Are you listening? Amen? Anong ibig ko sabihin? Kasama yan tayo bilang mga Kristiyano, tayo po ay maglingkod at magsakripisyo para sa ating Panginoon. Amen? Kaya makita po natin, mga kapatid, ang bagay na yan. Ito sinasabi ko sa church, 2 uri meron sa simbahan. Sino ka dito? Number 1, ikaw ba ay consumer? Or ikaw ba ay contributor? Nasa saan tayo dito? Amen. Ikaw ay inilagay ng Diyos dito at ang Diyos hindi nagkamali. At alam ng Panginoon na ikaw ay gagamitin niya para sa kanyang gawain. Amen. Pasalamat kayo, ako'y natutuwa. Pag nakikita ko po ang inyong page, evangelistic dito, evangelistic doon, marami nalilikas dito, marami nalilikas doon. Purihin ang Panginoon. Amen. That investment. Kapatid, just keep on going. Amen. Kaya kayo pinagpapala ng Diyos. Yun po ang katotohanan niyan. At ngayon, may plano pa ang ating pastor, edi supportahan ho natin. Amen. So naandun po tayo mga kapatid, yan ang buhay na dapat nang nagdilikot at nagbibigay para sa ating Panginoon. Amen. Sayang naman. Kaya dito makita natin si David, makita natin din dito that I will not offer anything that cost me nothing.
siya'y hari. Nandiyan si Arauna. Pwedeng kamkamin ni David ang lugar na yon. Pwedeng kunin o ibigay lang, mahal na hari, sa inyo na ho ito. Kayo po ang hari namin. Sabi ni David, I will not offer anything para sa Diyos that cost me nothing. Wala na pong libre ngayon, mga kapatid. Amen. Nai-enjoy nyo ngayon ang inyong simbahan. Sige lang. At ang Panginoon ay may magandang plano para po sa inyo. Amen. Sama nyo kami sa panalangin. Kami po nananalangin na bumili ng property. Yung katabi po namin, yung lot doon, adjacent lot. Nung lalaman bibili namin, naglagay agad ng poster. This property, ano yan? It's not for sale. Nor negotiable, parang ganun. Tapos binigay yung contact number. Aba, ayos din to ah. Anong ibig sabihin nito? Nagpapaano ng presyo ah. Hello, amen. Ako naniniwala na ang Diyos ay may plano sa simbahan natin. Be supportive sa vision ng ating pastor. Amen? Amen? Yan ang buhay na alam mo, you are part of that church. Mapapalad po kayo mga bagong dating lang dito, mapapalad yan. Abutan nyo ng huwing ganito. Natatandaan ko po, nung kami Bible student, ginagawa pa lang po ito. Kami po ay pinaghahakot. Gigising kami ng alas 4 dyan. Doon kami natutulog sa old building. Gigising kami ng alas 4 dyan, 1998. Pagbubuhatin kami ng sako ng buhangin, ipapanik namin yan dito. Salamat, naging parte ako dito. Yung admin na yan, dating bahay ni Pastor Ed, kasama kami nagbungkal dyan by the grace of God. Di ba ang ganda ngayon? Ngayon, nai-enjoy na natin ang ginagawa ng ating Panginoon. Amen? Napakaganda. Patuloy tayo mag-sacrifice at maglingkod sa Panginoon. Amen? And lastly, promise tapos na po ako. Life without soul winning is sadness. Amen? Kaya kayo masigla sapagat ang church na ito ay buhay na buhay sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen? There is joy in the presence of the angels of God over one sinner that what? Repented. Amen? They that sow in tears shall reap in joy. Amen? Siya na nagtanim na may pagtangis, tayo naniniwala, yaan ay magkakaroon ng masayang bunga. Amen? Kaya nga po, let us make God happy. Sabi ni Pablo, ye are my joy, and ye are my crown. Kayo ang aking putong, kayo ang aking kagalakan. Listen, yan po ang ating reward sa kalangitan. Sa magpapasaya sa atin is pag-aakay ng kaluluwa. Amen! Be a soul winner. Suportahan yung area, suportahan yung bawat division, at naandyan, lalong pagpapalain kayo ng ating Panginoon. Sabi ni Solomon, and let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of man, sapagkat isang araw, we will give account unto Him. Ito po ang tunay na buhay. Buhay na mayroon Diyos. Buhay na may salita ng Diyos. Buhay na kasama iglesia ng Diyos. Buhay na nagpapagamit sa Diyos. At buhay na nag-aakay ng kaluluwa para sa Diyos. Bow down your heads, close your eyes, and let's pray. Ilang Diyos na sa langit, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mensahe. Kita po namin, Panginoon, ang buhay ay regalo mula sa inyo. Help us, O God, that this life
ay maging fruitful, maging productive. We don't want this life na ito po ay defeated, O God. Hayaan niyo po ang buhay na ito ay maging pakipakinabang sa inyo. Buhay na inyong ginagamit para sa gawain. Habang nakapikit, nakayuko po ang bawat isa, tinatawagan ko po, Pops.